Julian's POV. Umalis ka na, Karil. Wala na akong maitutulong sa'yo. Tapos na ang obligasyon ko't ilang beses na kitang tinulungan. Pero wala akong nakikitang pagbabago sa buhay mo. Hayaan mo na ako ng pamilya ko naman ang aasikasuhin ko. Nagkasala ko sa asawa at anak ko at pilit akong bumabawi sa kanila ngayon. Kaya sana huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Narinig kong wika ni Demetrio. Pero Demetrio, hindi ko kaya. Alam mo naman siguro na simula noong bumalik ako dito sa Pinas, nakadepende na ako sa'yo, hindi ba? Tapos pinalis mo pa ako sa bahay na tinitirhan ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pagpapaawa ni Karil kaya muling napataas ang kilay ko. Alam na this, feeling ko pera lang talagang habol ng babaeng ito kay Demetrio eh. Ramdam na ramdam ko sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Tapos na tayo, Karil. At wala na akong magagawa pa. Bata ka pa. Ayusin mo ng buhay mo at itigil mo ng nakasanayan mo. Magtrabaho ka. Buhayin mo sarili mo. Kaya mo yan. Sagot naman ni Demetrio. Demetrio, alam mo naman sigurong hindi ako marunong, hindi ba? Hindi ako nakatapos at nasanay ako na walang ibang ginawa ko hindi ang maglakwatsa. Nasanay na din ako na nasa tabi kita. Akala ko ba, hindi mo ko iiwan? Akala ko ba, hindi mo ko susukuan? Ano to? Porkit nagkamali ako, iiwan mo na lang ako ng basta-basta? Aminado naman ako sa lahat ng mga kasalanan ko eh. Aminado ako. Hindi na natuloy pa ang sasabihin nito nang kaagad akong pumalakpak. Magaling, magaling! And the Best Actress Award goes to Karil. Palakpakan! Pasigaw ko pang bigkas. Malakas akong pumalakpak kaya nabaling sa akin ang atensyon ni Karil. Inirapan ako nito kaya kagad ko naman tong inambahan. Amba lang naman, gusto ko lang siyang takutin. Demetrio, ano ba? Kung hindi mo pa palalayasin ng babae yan, kami na anak mong aalis dito at hindi mo na kami makikita pa kahit kailan. Seryoso kong wika kay Demetrio. Masuyo naman ako nitong hinawakan sa kamay. Nakikiusap ang mga matang tumititig sa akin. Sorry, promise, last na to. Hayaan mo kausapin ko siya at simula bukas. Hindi mo na makikita kahit ng anino niya kahit kailan. Wika naman sa akin ni Demetrio. Baka sa boses nito pakiusap kaya hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Okay, sabi mo eh. Sagot ko naman at naiinis na tinitigan si Karil. Hindi pa nga ako nakakapagpigil at binatukan ko pa to. Bago ako tuluyang umalis. Napasigaw pa ang bruha at halatang nagpapakampi kay Demetrio pero hindi naman siya pinansin. Lihim namang nagdiwang kalooban ko at diretso na ako naglakad kung saan nakapwesto si Demetrio kanina. Papanoorin ko kung anong gagawin ni Demetrio. Isang pagkakamalit maghahalo ang balat sa tinalupan. Napataas pang kilay ko dahil kaagad namang napatayo si Karil at mangyayakap kay Demetrio. Pero mabilis na nakailag ang asawa ko. Umalis ka na, Karil. Isang malaking pagkakamali ang pagpatol ko sa'yo noon. Kaya tumigil ka na. Patahimikin mo na kami. Wala ka nang aasahan sa akin dahil nagising na ako sa katotohanan na hindi kita mahal. Narinig ko pang wika ni Demetrio. Wala sa sariling napadikwatro tuloy akong naupo. Sinanyasan ko pa si Manang na nakaantabay sa hindi kalayuan para manghihingi ng maiinom. Para kasing nanonood ako ng live na palabas eh. Sa parte ni Karil, siyang bida at ako ang kontrabida. Pero Demetrio, hindi ka ba naawa sa akin? Wala akong mapupuntahan. Wala akong panggastos. Walang-wala na ako ngayon. Naguguluhan ka lang eh. Ako naman talagang mahal mo, hindi ba? Hindi mo naman mahal ang Julian na yan eh. Takot ka lang sa pamilya niya, kaya binalikan mo siya, hindi ba? Umiiyak na sagot ni Karil. Parang gusto ko tuloy itong sugurin at kalbuhin gamit ang garden scissors. Ang kapal ang mukha niya makipagkompetensya sa akin. Nagkamali ka, mahal ko si Julian. Mahal kong asawa ko. Umalis ka na dahil wala kang lugar sa puso ko. Wika ni Demetrio. Lalo namang napahaguluhan ng iyak si Karil. Hindi na nga ito nakapagsalita. Ang laking perang binigay ko sa'yo nung pinaalis kita sa bahay. Ginamit mo man yun sa mabuti or masamang paraan, kaya naubos ka agad, wala na akong pakialam. Tapos ng obligasyon ko sa'yo, Karil, kaya umalis ka na. Ano man ang maging buhay mo pagkatapos dito, wala na akong pakialam. Sagot ni Demetrio at kaagad na sinanyasan ng dalawang guard. Sabay-sabay namang nagsilapitan ng mga to. Ilabas niya na siya. Kahit ang pagtayo niya sa labas ng gate ay matindi kong pinagbabawal. Bukas na umaga, magdadagdag ako ng isa sa inyo. Para makasama dito. Wika ni Demetrio.
Patuloy sa pagmamakaawa si Karil hanggang sa bitbitin na to ng mga guard palabas ng gate, pero parang naging bingi na si Demetrio. Wala na nga siguro talaga tong pakialam sa kabit niya at pinaninindigan na nito na talagang hiwalay na sila. Magkahalong damdamin naman ang kaagad na bumalot sa puso ko dahil sa nasaksihan. Ano man ang pake ni Karil kaya siya pumunta dito sa amin? Siya na lang ang nakakaalam. Basta sa kaibuturan ng puso ko, galit ako sa kanya dahil sa pang-aagaw niya sa atensyon ni Demetrio sa amin. Nagbalik siya ng Pilipinas para guluhin ang relasyon namin ni Demetrio, kaya kailangan niyang pagbayaran yon. Pumasok na tayo sa loob. Naputo lang ako sa pagmumuni-muni ko nang mapansin ko nakatayo na pala sa harapan ko si Demetrio. Muli ako napasulyap kay Karil na hindi pa rin umaalis sa tapat ng gate namin. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Tanong ko kay Demetrio. Saglit itong nanahimik at tinitigan ako. Wala na akong obligasyon sa kanya, Julian. Nagkasira tayo dahil sa pagpatol ko sa kanya. At bago siya umalis sa buhay ko, binigyan ko siya ng malaking halaga para makapagbagong buhay. Siguro naman hindi na ako usigin pa ng konsensya dahil pinabayaan ko na siya, di ba? Sagot nito, hindi ko naman malaman kung ano magiging reaksyon ko. Kung pera lang talagang habol ni Karil, hindi ko talaga siya pwedeng kaawaan. Pero kung umiiyak man siya ngayon sa labas ng gate dahil mahal niya si Demetrio, hindi ko naman papahintulutan na siyang piliin ni Demetrio. Sa pagkakataon na ito, dapat na ako matutong ipaglaban kung anong sa akin. Sabay na kami ni Demetrio pumasok ng bahay nang masiguro naming pareho na nakaalis na si Karil. Pagkatapos sa mga nasaksihan ko ngayong araw, himalang gumaan ang pakiramdam ko. Nalulungkot din naman ako makitang pagkalugmok ni Karil, pero mas mahirap naman yata sa parte ko kung siyang magwagi sa puso ni Demetrio. Mas mahirap sa akin kung siyang pipiliin ni Demetrio kumpara sa akin. Kahit na pagbali-balik ta rin pang mundo, hindi pa rin mawawalang katotohanan na hindi naman siguro ako pakakasalan ni Demetrio kung hindi ako mahalaga sa kanya. Mahal ko si Demetrio at minsan na ako nagparaya. Since nagpakita siya ng effort sa akin ngayon na muli kami magkakabalikan, eto na rin sigurong tamang panahon para pagbigyan siya. Umalis na bang babaeng yon? Sa lalim ng iniisip ko hindi ko na namalayan pang nakahawak na pala sa kamay ko si Demetrio. Sabay na rin kaming pumasok dito sa living area at ang tanong ni Daddy, ang kaagad na sumalubong sa amin. Nakaalis na Dad. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kay Karil para tigilan niya ng panggugulo. Sagot ni Demetrio. Iginiya niya pa ako paupo sa pandalawahang sofa at halos dumikit na ito sa katawan ko noong tumabi siya ng upo sa akin. Bakit ba nanggugulong babaeng yun? Hindi healthy sa pagsasama niyong mag-asawa kung palagi siyang nagpupunta dito sa bahay. Kailangan sigurong bigyan mo siya ng pera para lumayas na, para hindi ka na niya guluhin. Sagot naman ni Daddy Randy. Isang malalim na buntong hiningang narinig ko mula kay Demetrio. Bago nito pinisil-pisil ang aking palad, nagbigay naman yun ng kakaibang sensasyon sa buo kong pagkatao. Para akong napapasot pilit na binabawi ang palad na hawak niya, pero hindi ako nagwagi. Para kasing biglang nagtayuan lahat ng balahibo ko sa aking katawan dahil sa kakaibang pakiramdam. Para kong kinakapos sa aking paghinga na ewan. Ginawa ko na yan, Dad. Binigyan ko na siya ng 2 milyon nung pinalis ko siya doon sa bahay na tinitirhan niya. Hindi yata magandang desisyon ang ginawa ko dahil lalo yatang nalulung sa pinagbabawal na gamot si Karil. Sagot ni Demetrio. Nagulat naman ako sa aking narinig. Kaya sigurong payat ni Karil ngayon. Kaya sigurong laki na pinagbago ng kanyang katawan dahil nalulung pala siya sa bawal na gamot. Yan ang sinasabi ko eh. Kailangan palang madala sa rehab center ang babaeng yun. Baka kung ano pang maisip niyang gawin lalo't ganitong natutuyo na palang utak niya dahil sa droga. Sagot ni Daddy Andy, hindi naman nakaimik si Demetrio. Talaga bang nag-a-addict si Karil? Kailan pa? Hindi ko maiwasan tanong, muli kong naramdaman ang pagpisil ni Demetrio sa palad ko bago ko nito sinagot. Matagal na, bago pa siya nagkunwaring nabuntis ko siya. Lulong na sa drugs si Karil, akala ko talaga magbabago na siya pero hindi nangyari. Gusto kong isalba ang future ni Karil dahil may pinagsamahan din naman kami noon, kaya lang nabigo ako. Hanggang sa nalaman mo nang tungkol sa pagkakaroon namin ng relasyon na siyang dahilan ng palagi nating pag-aaway noon at humantong pa sa hindi inaasahang pangyayari. Sagot ni Demetrio. Para naman akong namamalikmatang napatitig sa kanya. Parang bigla akong nalulunang dila ko dahil hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Muli kasing nanumbalik sa balintataw ko mga nangyari noon. Ang sobrang hirap ng pinagdaanan ko hanggang sa idniklara niyang nagdadalang tao siya.
Maniwala ka man sa akin or hindi, isang beses lang may nangyari sa amin dalawa. Lasing pa ako noon at natuksulan talaga ako. Pagpapatuloy na wika ni Demetrio. Hindi ko naman napigilan ang unti-unting pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Naniniwala ako sa sinasabi niya ngayon. Kung alam mo lang kung gaano ako nasaktan nung binalita sa akin ni Peter at Clarence na wala ka na. Hindi ko matanggap, Julian. Hindi kayang tanggapin ng puso ko na nagawa mong saktan ng sarili mo. Dahil sa katangahan ko. Binigo kita. Bigo akong tuparin ang pangako ko sa mga magulang mo na alagaan kita at mamahalin. Sinaktan kita kaya hindi ko masisisi kung galit man ang lahat sa akin. Kung bakit halos isumpa ko ng buong mong angkan. Wika ni Demetrio sa akin. Lalo naman akong naluha. Narinig ko pang pagtikim ni Daddy Randy at sumenya sa akin na may iwanan niya na muna kami. Siguro gusto niyang bigyan ng privacy ang pag-uusap namin dalawa ni Demetrio. Hindi ko alam, sorry. Basta alam ko lang, masyadong masakit ang ginawa mong panloloko sa akin, Demetrio. Hindi ko kayang tanggapin na nagawa mo ko ipagpalit sa ibang babae. Sa kabila ng mga effort ko para maging maayos ang pagsasama natin. Sagot ko. Kagad ko namang naramdaman ng mahigpit na pagyakap nito sa akin. Yumuyugyug ng balikat nito, palatandaan na umiiyak na rin. No, huwag kang mag-sorry sa akin dahil pagbali-baliktarin man natin ang mundo, ako nagkasala sa relasyon natin. Sweetheart, ako ang dahilan kung bakit ka nagdurusa ngayon. Ako ang dahilan kung bakit ka lumuluha. Sorry, patawarin mo ko sa lahat ng mga pagkakamali ko. Patawarin mo ko naging marupok ako sa tukso. Pangako, hindi na mauulit ang lahat ng yon. Isang chance lang at papatunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Sagot nito sa akin. Lalo tuloy akong napahagulhol ng iyak habang nakasubsob sa dibdib nito. Oo, masakit para sa akin ang ginawa niya noon pero hindi pa rin pwedeng ikailang katotohanan na mahal ko siya. Sa kabila ng mga kasalanan na gawa niya sa akin, hindi ko pa rin siya kayang kalimutan kahit napilit kong sinisiksik sa isipan ko na hindi siya karapat-dapat na mahalin. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap namin ni Demetrio, parehong mingiti sa aming labi habang hawak kami naglalakad palabas ng living area. Sobrang gaan ang pakaramdam ko ngayon dahil sa wakas, nasabi ko na mga gusto kong sabihin sa kanya. Nailabas ko na sa kanyang sama ng loob na nararamdaman ko nang ilang buwan ko rin kinimkim sa puso ko. Masakit ang maloko pero mas mahirap kung hindi ka marunong magpatawad. Handa akong kalimutan lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya sa akin. Basta huwag niya na lang ulitin. Isang beses na pagkakamali kaya ko palagpasin pero kapag maulit pa to, hindi na talaga siguro kami magkakasundo. Sir, ma'am, ready na po ang mesa. Pwede na po kayong kumain ng dinner. Imporma sa amin ni Manang pagkalabas pa lang namin ng living area. Balak sana namin puntahan si Baby Russell sa kwarto kung saan binabantayan siya ni Rosita pero mukhang kailangan na muna namin kumain ng dinner dahil medyo late na. Gusto ko na rin magpahinga. Sa dami ng nangyari ngayong araw, medyo nakakaramdam na rin ako ng pagod. Isang tipid ng ngiting pinakawalan ko kay Manang bilang tanda ng pagsang-ayon bago kami sabay na naglakad patungo sa dining area. Naabutan pa namin si Daddy Randy na matyagang naghihintay sa amin. Kaagad naman kaming humingi ng paumanhin ni Demetrio sa kanya at isang nakakaunawang ngiti lang din naman ang naging sagot nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, masaya kami nagsalo ni Demetrio ng hapunan. Eto na rin ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasabay kami sa pagkain simula na naghiwalay kami. Try this one, sweetheart. Hindi ba't paborito mo to? Sambit pa ni Demetrio sa akin habang nilalapag niya sa pinggan kong hinimay na hipon. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Hindi niya pa rin pala nakakalimutan ng isa sa mga paborito kong pagkain. Kanina pa siya asikasong-asikaso sa akin. Nahihiya na nga ako kay Daddy Randy. Nakasabay namin sa pagkain ngayon dahil wala namang inatupag ang anak niya kung hindi pagsilbihan ako. Demetrio, tama na. Masyado nang marami itong mga nahimay na hipon at tupagin mo na rin ang pagkain mo. Saway ko kay Demetrio. Ako na mismong personal na kumuha ng pagkain at nilagay yon sa kanyang pinggan. Wala yatang bala kumain ng asawa ko dahil wala siyang ibang inaatupag kung hindi bantayan ang kinakain ko. Ayos lang ako. Makita lang kitang maganang kumain, mabubusog na rin ako nito. Sagot nito sa akin. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng kilig. Kung hindi lang namin kaharap si Daddy Randy, baka din ako pa ito nahalikan. Nakakilig naman kasi ang banat niya eh. Talaga naman, may panahon pa talaga akong bulahin ito ngayon na hindi naman niya dapat pang gawin dahil napatawad ko na siya sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya sa akin. Tumigil ka na nga. Ayos na itong mga pagkain na nasa pinggan ko.
Kumain ka na din para makapagligpit na at makapagpahinga na rin ang lahat. Sagot ko naman sa kanya. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa pero hindi ko na binigyang pansin. Nagpasalamat na rin ako dahil kaagad niya namang sinunod ang gusto ko. Tinuna nitong buong atensyon niya sa pagkain. Masasabi ko na ito na sigurong pinaka-memorable na dinner na naranasan ko sa buong buhay ko. Masaya ako na muli ko nakasabay ang lalaking nagmamay-ari ng puso ko. At umaasa ako na sana ito nang umpisa ng masaya naming pagsasama. Sana wala nang dumating na kahit na anong unos sa aming buhay. Ayaw ko rin naman kasi talagang tumandang mag-isa. Mas maganda pa rin na may katuwang sa buhay at may matatawag na kompletong pamilyang anak namin. Kaya dalangin ko na sana wala nang panibagong karilang dumating sa pagsasama namin. Sana wala nang makating babaeng muling pumagitna sa relasyon namin ni Demetrio at sirain ng kung ano man ang naumpisahan namin ngayon. Ma'am, nasa labas po ang kapatid niyo. Papapasukin ko po ba? Katatapos ko lang uminom ng tubig na marinig kong sinabi ni Manang. Kapatid, si Carson po bang tinutukoy niyo? Tanong ko kay Manang, kaagad naman tong tumango. Opo ma'am, nasa garden po. Ayaw ko naman pong papasukin dito sa bahay dahil ngayon ko lang po siya nakita. Sagot naman ni Manang. Napatingin naman ako kay Demetrio bago ko ngumiti. Kapatid ko po siya, hindi na bali po. Pupuntahan ko na lang siya. Nakangiti ko namang sagot. Samahan na kita? Tanong naman ni Demetrio sa akin. Kaagad naman akong umiling. No, ayos lang. Ako nang bahala. Puntahan mo na lang si Baby Russell sa kwarto para makakain na rin ng dinner si Rosita. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Nakakaunawa naman tong tumango. Katulad ng sabi ni Manang, naabutan kong kapatid kong si Carson sa garden na may kasamang babae. Ito sigurong nabanggit ni Mommy Juliana sa akin na girlfriend nito. Well, not bad. Maganda naman pala talagang babae. Magandang tindig at halatang may sinasabi sa buhay. Julian, ang tagal mo namang lumabas. May date pa kami ni Valerie eh. Kaagad na angal nito sa akin. Hindi ko naman maiwasang mapaismid. Hindi pa nga niya personal na pinapakilala sa akin ng kanyang girlfriend. Isang nakakainis na pananalita kagad kung narinig mula sa bibig niya. Minsan talaga, napapatanong ako sa sarili ko kung kapatid ko ba to eh. Paiba-ibang takbo ng pag-uugali. Minsan mabait, minsan naman ang gaspang ng ugali. Tigilan mo ko Carson ha, kanina umaga ko pa pinapahatid sa'yo mga gamit na kailangan ko. Tapos anong oras na? Gabi na. Nawalan na nga ako ng pag-asa na may ihatid mo sa akin yan eh. Isa pa, siya bang girlfriend mo na nababanggit sa akin ni Mommy kanina? In fairness ha, ang ganda niya. Bilib na din talaga ako sa panlasa mo. Ang galing mong pumili ng babae. Nangiinis ko namang sagot, napansin ko pang pag-iwi nito bago hinawakan sa kamay ang kanyang girlfriend. Ahaha, oo nga pala, nakalimutan ko, siya pala si Valerie. Girlfriend ko, may date pa kami at wala talaga akong time na magstay ng matagal. Ipabitbit mo na lang sa mga kasama mo sa bahay ang mga gamit mo. Aalis na kami. Sagot naman ng magaling kong kapatid, kaagad ko naman tong pinagtaasan ng kilay. Hindi pa nga kami nagbabatian ng girlfriend niya, aalis na kaagad sila. Ni hindi rin ako binati ng magaling na babaeng yun. Mukhang minus point sa akin ang babaeng yun ah. Parang hindi din kasi interesado na makipagkilala sa akin samantalang ako lang naman ang nag-iisang kapatid ni Carson. Wala na akong nagawa pa kung hindi sundan na lang ng tingin ng paalis kong kapatid na si Carson kasama kanyang girlfriend. Ewan ko ba, maganda naman sana ang girlfriend ng kapatid kong iyon. Pero parang malayong loob ko sa kanya. Parang hindi sila bagay ng kapatid ko. Parang may something sa babaeng yun na hindi ko maintindihan. Siguro dahil unang meet pa lang namin ay parang wala lang sa kanya. Meaning to say, hindi niya man lang ako binate, ni hindi niya man lang ako nginitian. Maybe because nahihiya lang siya? Ewan, bahala na nga. Malaki ng kapatid ko para magdesisyon ng mga bagay-bagay. Kaya hayaan ko na lang siya. Wala naman akong karapatang panghimasukan ng buhay pag-ibig niya. Kung saan sa masaya, doon siya. Wala sa bokabularyo ko manghimasok ng relasyon ng may relasyon. Mas gugustuhin ko pang ituon ng buo kong atensyon sa magama ko, lalo na ngayong nag-uumpisa na kami ni Demetrio na magkabati. Pabalik na ako sa loob ng bahay na mapansin ko pagdating ni Rosita. Hindi ko tuloy maiwasang titigan to mula ulo hanggang paa. Kung tutuusin, maganda naman talagang batang ito. Kay liit ng kanyang mukha at kahit na hindi to marunong mag-ayos ng sarili. Lutang pa rin ang napaka-inosente nitong ganda. Ma'am, si Sir Demetrio na lang daw pong bahala kay Baby Russell. May iutos pa po ba kayo sa akin? Magalang na tanong nito, hindi ko maiwasang mangiti. Wala na, bukas mo na lang iakyat ang mga gamit niyan sa kwarto. Kumain ka na muna't magpahinga. Sagot ko naman sa kanya. Kimi naman itong ngumiti sa akin, may pagkamahihain din palang batang ito.
Hindi ko lang napapansin noon dahil siguro sa galit ko sa amo nila. Hindi pa ako reading i-appreciate ang mga mababait na tao sa paligid ko. Kasi iniisip ko noon na hindi naman ako magtatagal sa bahay na to. Pero ngayong bati na kami ni Demetrio, eto na rin siguro ang pagkakataon ko na kilalanin at pakisamahan sila ng maayos. Tinuruan naman kami ni Mommy Juliana kung paano makisama sa mga kasambahay. Ayaw ko maging unfair sa kanila at kung maayos ang binibigay nilang serbisyo. Why not? Magiging mabait din ako sa kanila. Teka lang, ilang taon ka na ba, Rosita? Tanong ko sa kanya ng akmang tatalikod na ito. Muli itong humarap sa akin sa bayo ko. Mas matangkad dito sa akin ng ilang pulgada pero dahil mahiyain, hindi tilo nito nabibigyan ng justice ang maganda nitong pangangatawan. 18 po ma'am, maiksing sagot nito. Mahiyain nga. Haist, kawawa naman. Mga ganitong edad niya dapat nasa school siya eh. Well, gusto ko siyang mas makilala pati titingnan ko kung may maitutulong ako sa kanya. Sayang naman kasi kung habang buhay siyang magiging kasambahay. Okay, pwede ka nang pumasok sa loob at kumain ng dinner. Salamat nga pala sa pagbabantay kay Baby Russell. Teka lang, may experience ka ba sa pag-aalaga sa mga bata? Since ikaw ang nauna dito at kung marunong ka naman mag-alaga ng bata, kung papayag ka, ikaw na lang ang kukunin kong yaya ni Baby Russell. Kukuha na lang ako ng isa pang kasambahay na gagawa sa mga maiiwan mong trabaho. Wala na patumpik-tumpik kong wika sa kanya. Kailangan ko talaga na mapagkakatiwala ang tao para mag-alaga kay Baby Russell. Hindi naman sa lahat ng oras na mababantayan kong anak ko. Mas maigi pa rin na may katulong akong maalagaan siya. Marunong naman po ma'am. Ako po nag-alaga sa tatlo ko pong maliliit na kapatid kapag nasa bukid sila nani at tatay. Sagot nito, kaagad namang gumuhit ang ngiti sa labi ko. Perfect. Well, simula bukas, ikaw nang mag-aalaga kay Baby Russell. Dadagdagan ko rin ang sahod mo basta alagaan mo lang siya ng maayos. Sagot ko naman. Nakayuko pa rin ito kaya naman kailangan ko siguro itong isama sa mga lakad namin para magkaroon ng self-confidence. Sayang naman kung habang buhay ito magiging mahiyain. Salamat po ma'am. Pero pwede ko pa rin po bang ituloy ang trabaho ko kapag tulog si Baby Russell? Kaya ko naman po. Nahihiya nitong sagot, kaagad naman ako umiling. Hindi ako papayag. Simula bukas kay Baby Russell mo lang itutuon ng buong atensyon mo. Kukuha kami ng isa pang kasambahay na papalit sa trabaho mo. Sige na, pumunta ka na sa kusina para makakain ka na. Aasahan ko maganda mong serbisyo sa anak ko, Rosita. Seryoso ko namang sagot. Tumango naman ito't buong kiming naglakad papasok ng bahay. Nasundan ko na lang to ng tingin. Pagbalik ko sa kwarto namin, naubutan ko si Demetrio na nagtitimpla ng milk ni Baby Russell. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti dahil mukhang gamay na niya kung paano mag-alaga ng bata. Never niya kasi itong ginawa noong nagsasama pa kami. Kaya lahat ng mga ginagawa niya ngayon ay bago sa paningin ko.